Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galasya. Mga kapatid, nasusulat na si Abraham ay nagkaanak ng 2 lalaki, sa alipin ang isa at ang isa'y sa malaya. Ang anak niya sa alipin ay ipinanganak ayon sa karaniwang pangyayari, ngunit ang anak sa malaya ay bunga ng pangako ng Diyos. Ito ay isang talinghaga. Larawan ng 2 tipan ang 2 babae. Ang isa'y ang tipan sa bundok ng Sinai na kinakatawan ni Agar at ng kanyang mga anak na pawang alipin. Ngunit ang Jerusalem na nasa langit ay malaya at siya ang ating ina, ayon sa kasulatan. Magsaya ka o babaeng hindi nagkaanak, humiyaw ka dahil sa kagalakan, ikaw na di nakaranas ng pagdaramdam sa panganganak, sapagkat higit na marami ang anak ng babaeng nangungulila kaysa babaeng may asawa. Kaya nga mga kapatid, hindi tayo anak ng alipin kundi ng malaya. Pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paalipin uli. Ang salita ng Diyos. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Dapat na magpuri ang mga alipin, ang ngalan ng poon ay dapat purihin, ang kanyang pangalan ay papurihan, magmula ngayon at magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng poon pupurihing tunay, siya'y naghahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Walang makatulad ang Panginoong Diyos na sa kalangitan doon naluluklok, buhat sa itaas siya'y tumutunghay, ang lupa at langit kanyang minamasdan, mula sa alabok ang mga mahirap, sa pagkalugami ay itinataas. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, "Napakasama ng lahing ito, naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas." Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninive, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang Anak ng Tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas, ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang Lunes po sa ating lahat. Ngayon pong week na ito, ngayong linggong ito, we are in the 28th week in Ordinary Time. Mga minamahal na kapatid, alam po ninyo, kahapon na linggo at sa aming mga pari tuwing linggo, ito yung time na kami ay maraming misa at nakapag-homily sa mga tao. At isa po sa mga rewarding experience ng isang pari na pag nagmimisa po siya, after ng Mass, minalapit sa iyo and say, "Father, thank you very much po sa inyong homily. Na-inspire po ako. For us priest, nakataba po ng puso na may mga taong talaga namang naapektuhan o tumimo yung salita ng Diyos, yung homily ni Father sa kanila." Although, minsan po, naka-reward sana, pero minsan parang maulungkot ka din. Kasi pag tanong mo, talaga po, nagustuhan ninyo yung homily ko? Ano po bang part sa homily ko ang nagustuhan ninyo? Biglang yung nagsabi sa akin, titigil. Basta Father, maganda. Basta yung joke mo, nagustuhan ko eh. Yung joke lang yung kanyang naalaala. Pero yung buong homily o yung pinakabuod, yung pinakasentro, yung pinakapuso ng homily ay hindi niya pala na-gets o hindi man lang kanyang naalaala o tumanim sa kanyang isip. Ang naalaala,
yung joke. Minsan, nakala pa man din, very credible si Father. Kasi may mga taong nagsabi, Father, maganda po yung homily ninyo. Yun nga lang, after po nung linggo, kinabukasan Lunes, hindi na nalaalaala yung sinabi ng pari o yung sinabi man lang ng ebanghelyo. Mga minamahal na kapatid, ngayon pong araw na ito, we are being reminded about the credibility of Jesus. He is saying to the people, you have someone greater than Jonah here. You have someone greater even than the Queen of Sheba, the Queen of the South here. Alam po ninyo, ito pong si Jonah na binabanggit ng ating Panginoon sa ating pong Ebanghelyo. Ito po ay nangyari noon pong si Jonah ay isugo ng Panginoon doon po sa lumang tipan sa isang bayan ng pangalan ay Nineveh. At yung kanyang pananalita, it became so credible na yung mga tao po ay nagbago dahil sa kanyang pangangaral. Nagbalik loob sa Diyos. Jonah was that credible. Yung mga tao po napabago ng kanilang kilos, nagbagong buhay. Ito po namang Queen of the South, the Queen of Sheba. Itong babaeng ito, itong reynang ito, talaga namang she was in a way convinced of the wisdom of Solomon. Imagine po ninyo, no? Mula sa malayong lugar, siya po ay naglakbay dahil siya ay nakumbinsi na itong haring ito, ang balita namin, ano? Napakagaling daw at napakadunong. It pushed her to act. Yung mga narinig niya, it pushed her to act. Same as ito pong si Jonah. Yung mga narinig po mula sa kanyang bibig, it led the people of Nineveh to act. Mga minamahal na kapatid, ngayon pong araw na ito, we are being asked, how credible is Jesus to you? Of course, tayo mga Kristiyano, mga Katoliko would say, ako'y naniniwala kay Jesus. I believe in Jesus. He is my Lord and Master. Siya ang aking Panginoon at tagapagligtas. No? I believe in Him. That's what we say and that is what we claim. But if we look into ourselves, how credible is Jesus? Tayo ba sa kanyang mga turo ay kanyang napabago? O baka naman hanggang salita lang tayo, maganda yung sabi ni Jesus, pero may nagbago na ba sa atin? Minsan nakakalungkot isipin na mas maraming mga sikat na mga personalidad, mga artista ang mas credible pa kay Jesus. May mga artista, no? Pag meron lang mga produktong ine-endorse, aba, dahil yung sikat na artista ang nag-endorse sa kanyang produkto, bibili ako niyan. We were pushed to act and to buy. But when Jesus speak, how far do we follow Him? Yung kanyang mga sinabi ay ating nasundan at naisabuhay. Ang kredibilidad po ng tao ay nariyan kung kayong kanyang mga sinasabi ay umaakay sa mga tao upang isabuhay o gawin ang sinasabi ng taong nagsabi sa kanila, then that person is credible. Today we are being asked, how credible is Jesus, the one who we say our Lord and our God in our lives? Ano na ba ang mga nasabi ni Jesus na ating naisabuhay? Ano na ba ang kanyang mga bilin natin pong nagawa? Credibility is when we act according to the words of the person who had taught us. Nawa po sa ating pong buhay, ating maipakita how we believe that indeed Jesus is credible because we have someone greater than Jonah, than the Queen of the South here. We have Jesus, who we call our Lord and Master, who we wish to follow and live up according to His teachings. Nawa po, tayo po ngayon ay manalangin, ano? And we ask, magbukas po ang ating mga puso para po tayo din magsabuhay ng mga turo po ng Panginoon. Kung kaya po inaanyayahan ko kayo, tayo po ay yumuko as I bless and pray over you na nawa ngayong araw na ito at sa mga darating pa mga araw, ating maisabuhay ang magagandang mensahe ng Panginoon. Lalo pa nga sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Tayo po ay yumuko.
Panginoon, mapasalamat kami sa napakagandang mga salita na iyong binabahagi sa amin araw-araw sa pamamagitan po ng Ebanghelyo, kung saan kami nagkakaroon ng gabay, ng pag-asa, ng lakas at katiyakang ikaw ay kasama namin. Nawa Panginoon, hindi lang po kami matuwa sa mga magandang bagay na iyong pinaparinig sa amin. Sa halip, nawa ang mga bagay na ito ay mag-udyok sa amin para kumilos, magbago, gumawa ng mabuti at ng tama, ayon sa iyong turo, ayon sa iyong kalooban. Nawa Panginoon, kami ay makapaglingkod sa aming kapwa, gaya ng iyong halimbawa. Nang sa gayon kami ay makasunod sa iyo ng gusto, at gayon din kami ay patuloy mong ingatan at pagpalain, dahil kami ay malapit sa iyo at sumusunod sa iyo. Ang lahat ng ito, Panginoon, aming hinihiling sa iyong ngalan. Amen. Nawa Panginoon, sa ating mga kapatid, nawa ang ating Panginoon ay ang ating maging lakas, halimbawa at pag-asa. Ang kanyang salita nawa ang maggabay sa atin tungo sa buhay na kasiyasiya sa buhay na ito. Isang pinagpalang Lunes po sa ating lahat.